Earlier, Vice President Sara Duterte said, If I get impeached, then that is my end. Tapos. asked about her relationship with Marcos, she said, I really believe that we have reached the point of no return. They are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. President Ferdinand Marcos Jr. says on Friday, November 29, he is personally against the filing of an impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Asked if he had reached the point of no return with his former ally, Marcos says, Never say never. A few moments later. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And then tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the convention... Later that same evening. Alam mo, Sa experience ninyo, sa 5 na yun, lahat tumuloy? Hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo noon, bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang may basbas yung executive, may basbas ang presidente, siya ang pinapa-impeach. So, yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Dati ba, nangyayari na rin itong mga regaluhan dyan sa Congress? Katulad ng, alimbawa, impeachment. Tanungin natin, sa history sa history, attorney sa Congress, normal ba yung impeachment? Gaano karaming impeachment na yung na-experience ninyo Ayun. Okay. sa 9 na taon ninyong pagiging congressman? Binibilang ko 5 impeachment proceedings 5? ang sinalihan ko eh. Pakarami. 5. Ganun karami, no? Una, kay Mercedes Gutierrez, ombudsman. Pangalawa, kay Añano Desierto, ombudsman din. Pangatlo, kay Comelec Chairman Benjamin Abalos. Nga ako mismo nag-file. Ako yung nag-file ng ano doon eh. Di ba yung back off? Back off? Ganun yun, no? Pangatlo, yung kay Chief Justice Davide at saka yung mga justices ng Korte Suprema, pinailan namin yun eh. Okay. Pang-5, ito kay GMA. So lahat yan na-experiensyahan ko. At alam ko na walang impeachment proceeding sa 5 na yon, na walang hand ang Malacanang. So political lahat yun, yung 5 impeachment na na-experience Opo. mo? Hindi maaaring walang pakialam ang Malacanang. Kasi nag-uumpisa yan doon eh, nag-originate ang impeachment sa lower house. At hawak ng presidente ang speaker. Isa-isang hindi hawak ng presidente na speaker, si Manny Villar. Kaya si Manny Villar ang nag-endorse ng impeachment ni Erap. Hindi ba? Naalala niyo kay Abueg? Oo. Deputy Speaker Abueg. Prayer pa lang, diniretso na eh. Tinransmit na yung articles of impeachment. Pero ganyan, impeachment. Anong tradisyon, anong usual na... Kasi narinig namin nung nakaraang interview mo dito, may Santa Claus kang nababanggit eh. Tama yun. Ano ngayong buwan? Mayo ngayon. Mayo. At sigurado ako dumating na sa lower house si Santa Claus. Ay, naku. In fact, may order na eh. Last week pa eh. Wednesday. Pero nangayayat ata na. Si Santa Claus? Oo, Marami nangayayat. pang bit-bit. Gayto ha. Nationwide, walang releases ang Public Works. Walang releases. Pero balita ko,
yung magkakaroon ng releases. Pero yung nag-no sa impeachment, wala yun. Wala na. Oh, anong bitbit ni Santa Claus? Yan. Yun ang tanong. Anong bitbit? Well, sa experience ko ha. Experience ko, una, kung may appointments kang pinapalo up, baka makuha mo. Halimbawa, may hiningi kang judge, baka ma-grant na yun, baka i-appoint na yung judge mo. Hiningi mo fiscal, baka makuha mo na. May gusto mo appoint director, baka makuha mo na. Ano pa? Projects. Projects, baka may releases yon. Ano pa? Pera. Pera. Nangyari yon. Uy. In fact, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko rin, huwag mo na kayong magbigay. Maliit pa yung presyo. So nangyari yun nung panahon nyo? Nangyari yun. Na may mga Oo, perang involved? nangyari yon. Ngayon, nangyayari din. Dati saan nakalagay yung pera? Ito, tarayin ko ha. Meron bang santo sa kamara? Santo, parang Diyos. Hindi ako naniniwala na nagbago na yung kamara eh. Ano bang traditional na pagtingin sa kamara nationwide? Hindi lang nationwide, buong mundo. Di ba sa Taiwan nagbabatuhan nga ng upuan? Pero attorney, Nagsusuntukan? ano yung nangyayari po sa Kongreso ngayon when it comes to impeachment, ganito ba yung traditional na ginagawa o iba ngayon? Kasi parang sa ano pa lang, sa Congress pa lang, guilty na ang ini-impeach nila. Halimbawa, si mga Pipi Sara. impeachment or impeachment proceedings sa Kamara na mas nanalo yung no Alam mo, sa experience ninyo. Sa 5 na yun. Merong- Lahat tumuloy. hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo, no? Bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang Tanimbala. may basbas yung executive, may basbas ang presidente, siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Yun ang nangyari noon. At hindi ako naniniwala na magbabago yon. So yung palaging interview ni Marcos Jr. na wag nyo na ituloy ang impeachment. Ano lang yan, sayang sa oras. Palabas lang niya lang yun. Alam mo, matagal ko na narinig eh. Sa 5 impeachments na sinamahan ko, ang linya ng Malacanang, wala kaming pakialam Hands dyan. off sila. Executive branch kami. Legislative branch kayo. Trabaho nyo yun, bahala kayo dyan. Pero sa baba yun, may gumagalaw. Kaya pala, attorney, kung matatandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte na ini-impeach si Leni Robredo, nung sinabi ni Pangulong Duterte na wag niyong impeach yan dahil binoto ng taong bayan yan, hindi talaga din natuloy ang impeachment kay Leni. Dahil- So, ibig sabihin, kung ipapa-stop ni Marcos Jr. ang impeachment kay BP Sara, kayang-kaya niya pa rin gawin. Kaya. Depende sa signal sa Malacanang. So nasa kanya talaga lahat, attorney. That is correct. Yun ang paniniwala ko. At hindi ako naniniwala nang babago ang kamara, ha? Yung mga pangalan niyo, pare-pareho lang eh. So, attorney, yung sinasabi yung Santa Claus, ibig sabihin ba masaya sila pag may impeachment? Oo. Maramdaman mo ang saya sa kamara sa 5 impeachments na sinamahan ko. Naging importante ka eh. Bigla na lang nililigawan ka na eh. Naalala ko yung impeachment ni Erap ha. Doon sa South Lounge, may upuan doon. Hindi ko na-mention yung pangalan ha. Pipirma ka lang, may sobre ka eh. Nako. Doon mismo sa South Lounge. Buti dati sobre lang eh. Ngayon, paper bag na eh. Maleta. Ganun lang yun eh. Maleta na. Ganun iba na eh. Oo. 75 years later. The House of Representatives impeached Duterte on Wednesday, February 5, after 215 lawmakers signed and endorsed the 4th impeachment complaint against her. Presidential son and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos was the first to affix his signature in the petition, while House Speaker Martin Romualdez was the last to sign. According to President Marcos, his son consulted him on the matter. Marcos emphasizes that once an impeachment complaint is filed, both chambers of Congress have no choice but to act on it. With this, he told his son to do his duty as a congressman. Sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty.
You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign.